Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Tatalakayin po natin ang medyo maselan na paksa tungkol ito sa isang depresyon ng isang individual na nagngangalang Eman Atienza. Sino ba si Eman Atienza, mga ka-plastic? Siya po ay isang anak ni Kim Atienza. At ano ang nangyari sa kanya? Sabi dito sa ChatGPT, sa kanyang kwento, si Emmanuel Eman Atienza, 19 years old, isang na-influencer at anak ni Kim Atienza at Felicia Hang Atienza, ay inanunsyong pumanaw ng kanyang pamilya noong October 24, 2025. Ayon sa ilang ulat mula sa US, ang sanghi ng kanyang pagkamatay ay suicide by ligature or hanging o pagkabigti. Ang pamilya niya ay nagsasabing ito ay isang expected passing at hindi agad isinapubliko ang lahat ng detalye. Tapos, bakit siya pinag-uusapan sa social media, mga ka-plastic? Dahil sa kanyang biglang maagang pagpanaw sa edad na 19 na ngayong umani ng malawakang reaksyon at pagkabahala sa social media at sa mga tagahanga. Siya ay kilala bilang isang Gen Z influencer na aktibo sa TikTok at Instagram, bukas tungkol sa kanyang sariling mental health journey. At ngayon ay kanyang pagpanaw ay napakalakas ng usapang tungkol sa mental health, online bullying at pressure sa social media. Bilang anak ng kilalang personalidad sa Pilipinas at may sarili ring online presence, ang kanyang kaso ay nag-trigger din ng mga diskusyon tungkol sa influencer culture, privilege, at ang epekto ng mga comments bashing sa mga public figures. Mahalagang dagdag na context, si Eman ay half Filipino, half Taiwanese. Diba? Kasi nakapangasawa si Kuya Kim ng isang Taiwanese nationalist na nagngangalang Felicia Hang Atienza. So, yun. Bago ang kanyang pagkamatay, mayroon mga pahayag na siya ay humaharap sa tunay na karanasan niya bilang isang young influencer. Online bullying, death threats at pressure sa pag-post ng content. Mayroon din siyang naging kontrobersya noong nakaraang taon tungkol sa viral Guess the Bill video at tanong kung saan nanggaling ang kanyang yaman ng kanyang nilinaw na hindi daw ito galing sa political connections ng kanyang pamilya. Mamaya papanorin natin yung video na yon at piniliwanag naman niya kung saan galing ang mga perang ginawa niya na pinanggastos niya sa mga party, di ba, mga ka-plastic? Kaya stay tuned po tayo sa video ko. Mahalaga tungkol sa mental health. Pag-uusapan natin to. Dahil sa kanyang pagpanaw, marami ng tagahanga at netizens na natrigger na naging mas conscious sa tema ng mental health. When I heard about Eman Atienza's passing because of depression, I got really triggered, isang Reddit user. Sa konklusyon, mga ka-plastic, sa madaling salita, si Eman Atienza ay tumuntong sa isang promising na landas na bilang influencer at modelo. Ngunit sa kabila ng kanyang panlabas na success ay malalim na pakikibaka sa loob at ang kanyang pagpanaw na naging malakas na palala na kahit sa social media. Kahit sino ay maaaring may pinapasahan na hindi nakikita. Kung gusto mo, maaari pong hanapin ang official na ulat na medical examiner kung available o detalyadong timeline ng kanyang social media activity bago nangyari. Yan, mga ka-plastic. So, dito sa puntong ito, mga ka-plastic,
si Eman Atienza ay nasa murang edad pa. Bagamat siya ay isang social media influencer, at the same time may mga makapangyarihan na pamilya. Baga, nagmula ito yung pagiging depression niya noong times na siya ay inaapi ng mga tao sa paligid niya. So panoorin, tingnan natin yung post niya dito sa Sinico. Yan mga kaplastic. Sabi kasi dito, habang pinapanood ko yung interview ni Eman kay Tony Gonzaga, grabe nadurog ang puso ko. Kwento niya kung paano siya inabuso ng yaya niya noong bata pa siya. Akala niya normal sa disiplina pero hindi pala. Yung yaya niya, sinabihan siya na papatayin siya. Ngunit stop toy niya. Minsan kinikulong pa siya sa cabinet kasama yon. Pag gumalaw daw siya habang natutulog, sinasampal. At kung ano-ano masasakit na salita, pa ang naririnig niya. Mga salitang walang batang dapat makarinig. Lesson para sa ating mga magulang, wag basta magtiwala ng bata sa kung sino-sino lang, lalo na kung sa mga unang taon nila. Kasi yung mga karanasang yon, dinadala nila habang buhay. At doon nabubuo ang takot, tiwala sa sarili at pakiramdam sa seguridad nila. Ito ang kasi ang pagkukulang ng mga pamilya ng mga mayayaman. Usually kasi ang mga mayayaman like ni Kuya Kim Atienza ay walang panahon sa pag-aalaga ng kanilang mga pamilya. Lalo-lalo na kung ikaw ay mag-aasawa and then social media influencer ka, artista ka, news anchor, kung ano-ano pa. Kasi may dumadating sa point na ikaw ay parang nawawalan na ng oras sa mga pamilya, especially sa mga anak niya. So anong nangyayari, nagre-renta sila o kumukuha sila ng isang tao, which is yaya, na mag-aalaga sa mga anak nila. Pero natsambahan nilang yaya ay may pagkamalupit. Nangyayari ito lagi. Kahit sa mga teleserye, napapanood natin yan. Diba, sinasalisihan nila ng pagkakataon na kapag wala yung mga amo, yung mga anak nila ay sinasamantala nila na harasin o bulihin. Kasi ang bata kasi, parang malaking screenshot yung kanilang utak. Once na may magawa kang masama o mabuti sa bata, maaalala niya ito habang buhay. Baga, pag na-reminisce niya na may isang niyaya o isang tao na parang same din sa senaryo na nangyari sa kanya nung bata pa, ay natotraumatize siya. Kasi ang pakiramdam niya nun ay parang yun ang horrific scene na nangyayari sa buhay niya. So that means si Eman ay nakaranas ng matinding trauma na hindi na man lang na-rehabilitate ng kanyang pamilya o na social council, di ba? Yan yung pagkukulang ni Kuya Kim. Kaya kung napapanood to ni Kuya Kim Atienza, hindi ko siya sa sinasabihan o hindi ko siya sa kinu-question yung pagiging magulang niya bilang isang ama o bilang isang magulang. Sana man lang binigyan mo ng konting oras yung anak mo. Tinanong mo siya kung may problema ba siya sa buhay niya, okay ba kayo ng mga nagiging kaklase mo o yung mga nag-aalaga sa iyong yaya, okay ka ba doon? Pero unfortunately hindi niya na tatanong siguro yun dahil busy siya that time, dahil mga panahong bata pa si Eman nasa ABS-CBN si Kuya Kim noon. Busy siya, di ba? Minsan may mga taping siya like Matanglawin, nasa iba't ibang probinsya siya, sa iba't ibang lugar, at nagko-cover sila ng mga filming, ng mga kung ano-anong mga discovery discovery content. Kaya minsan may times na talagang wala ka ng oras sa anak mo, 'di ba? Kaya nga walang mayaman at mahirap sa depresyon. Ang mayaman nade-depress dahil kulang sa oras sa pagmamahal ng anak. Ang mahirap sagana sa pagmamahal pero kulang sa pinansyal.
'Di ba? Vice versa. May balanse yung problema. 'Di ba? Kung mapapanood nyo o meron kayong nakikitang post sa Facebook na yung larawan ng mahirap at larawan ng mayaman ay hindi nagkakaiba ang problema. At parehas ang dilema. Whether hindi nyo ramdam na yung pamilya mo ay wala lang, kasi mayaman naman kayo, na-enjoy nyo naman yung buhay, may pera naman kayo, may stable money kayo, pero unfortunately kasi mga ka-plastic, parang yung pera, hindi matutumbasan ng pera yung pakikisama o yung pagmamahal ng magulang eh. Yung time, hindi mabibili ng pera yun. Lalo na yung mga moments na masasaya kayo, 'di ba? May mga times na ganun na bakit ko bibigyan ng oras ang aking mga anak kung may pera naman ako. Pero yung pera hindi matutumbasan ng kaligayahan sa minsan na kayong magbanding ng pamilya mo. Same thing din sa mga mahihirap. Yung mga mahihirap naman is kulang sila sa pera pero sobra sa pagmamahal. Ang problema lang nila financial sustainable. 'Di ba? Minsan mapapaisip ka, ano nang kakainin ko kinabukasan, ano na naman babayaran ko, paano ko babayaran yung mga pagkakautang ko. Nakaka-depress din 'yun. Minsan binabaliwala ng ibang tao 'yan. Minsan ang konsepto ng depression sa mayaman at mahirap parang malayo eh. Kapag mayaman ka, ang tawag doon depression. Nagmukmuk ka lang ng konti, marami na nag-aalala sa'yo. Pero pag ikaw ay mahirap, ang tawag doon kaartihan yan. Lumabang ka, umano ka, nasa isip mo lang yung mga problema na yan, dadaan lang yan sa buhay mo. Pero lilipas din yan. Di ba may mga ganong times na binabaliwala ng mga mahihirap and depression? Di ba? So, mahaba na rin yung opinion ko. So, panoorin natin yung video from TikTok na ang dahilan ng isa sa mga dahilan kung bakit siya na-depress ng todo. Dahil sa kumakalat na flood control project, di ba? So nadamay na rin po itong si Emma Atienza. At binansagan kasi siyang nepo babies ng mga netizens, ng mga bashers niya. Kaya umabot sa punto na lahat ng problema sinalo niya. Lahat ng bash ng social media ng mga bashers niya, binabasa niya. Diba? So ito yung nangyari sa TikTok. Nasa TikTok kasi yung pangyayari kung bakit siya. Ito yung controversial na yung sinasabi nilang video kung bakit nagpakamatay yung tao. So panoorin natin yung TikTok. Iyon. So spread tayo ng save. At ito po yung video na ipapanood ko sa inyo. Dito nagsimula yung pagiging depresyon ni Emma Atienza. Dahilan nito. Diba? Nag-guess the bill kasi siya. Ngayon, marami ang nag-trigger na basher sa kanya. Inaapit tuloy siya. Tapos pinakita pa niya yung mga marangyang ginagawa niya sa Amerika. Diba? Kaya ito yung mga kasagsagan na ang mga tao ay naghihirap dito sa Pilipinas. At the same time, pumutok yung issue ng flood control project. Which is wala namang kinalaman si Emmanuel Atienza dito. Ang pinagkaiba lang nila kasi
si Emmanuel Atienza, hawak niya yung apelido ni Kim Atienza, which is yung kamag-anak niya may politics. Diba? May bloodline na politics. So iniisip ng tao na ikinukonekta tuloy yung marangyang ginagawa niya sa TikTok sa pagiging nepo babies niya. Diba? Yan yung mga nagtataka. Na may iba nagtataka bakit siya binabash. So hindi naman sangkot si Kuya Kim Atienza sa flood control project pero nadamay. I find it so stupid that I even have to address this, but it's gotten to the point where I feel like I need to. One, the video was a joke. I thought it was obvious because we were laughing and the bill was an outrageously high number, but apparently it's believable that I can pay that much for a dinner. So I want to clarify again, it was a joke. We didn't pay that. It was my friend's birthday and her agency treated us to a dinner. On top of that, even if I had paid that much, even if we did have that much money, it is our choice and our freedom to do what we want with money that we earned. Tama naman eh. May karapatan naman siya doon. At hindi naman niya yun yung pinagkakaila. Yun nga lang, kapag nag-post ka sa social media, lalo na kung influencer ka, responsibility mo yun eh. Na ikaw, alam mo sa sarili mong may putok ang issue sa Pilipinas regarding sa pera, sa karangyaan ng ibang tao. Sana man lang, isinapribado mo na lang yung mga ganitong gawain. Kasi minsan na-oversharing tayo eh. Simula nung nag-uso ang social media sa Pilipinas, sa buong mundo, parang ino-overshared na natin lahat yung mga nangyayaring maganda sa buhay natin eh. Totoo nga yung kasabihan sa Facebook eh, na huwag ka magpakita o huwag ka mag-flex sa social media ng mga karanasan mong maganda dahil maraming magagalit sa'yo, especially yung mga kamag-anak mo. Ayaw na mga kamag-anak mo, number one, yung maganda yung nagiging buhay mo. Pangalawa, yung mga inggiterong kaibigan mo kuno, na kunwari kaibigan mo, pero kupal sila sa inner self nila. So ito yung paliwanag naman ni Eman tungkol dun sa kumakalat na video nila na Guess the Bill. One of the most frustrating pieces of misinformation that was spread about me during the Guess the Bill controversy when everyone was hating on me in the Philippines, because trust me, there was so much misinformation that I was genuinely considering getting lawyers involved, was that my lifestyle, my schooling, my house, my travels, my clothes, etc. are funded by politicians, are funded by the government, are funded by corruption. Yes. Yan na nga pagkakala kasi nila, mga ka-plastic. Sa pagiging oversharing ninyo mga mayayamang tao, iniisip kasi ng mga netizens o mga bashers ninyo na galing sa yaman sa buwis yung o kaban ng bayan yung pinaggagastos ninyo. Even si Tulfo hindi nakalusot sa nangyari. Biruin mo 2.7 to 7 million pinang-inom lang nila sa Amerika. Siyempre mapapaisip nga sila, ba't ka gagastos ng ganong kalaking pera? Tapos pang-iinom mo lang. Susunugin mo lang yung perang 7 million sa Amerika. Pang-iinom mo lang. Nang ganon-ganon lang. No, siyempre mapapaisip ka kung ganon ang ginagastos mo, wala lang sa iyo yung pera kasi parang feeling nila hindi galing sa bulsa ninyo yung o pinaghirapan nyo yung pera, which is yung perang yung perang ginastos nyo, parang it seems like sa kabalambayan, which is yung mga ninakaw ng mga politiko sa gobyerno. Kaya hindi mo rin masisisi yan, Eman, na dapat kasi alam ninyong mainit ang mata ng mga tao sa inyo. Dahil una sa lahat, social media influencer ka. Pangalawa, napakayaman mo. Pangatlo, may mga koneksyon kayo, may kamag-anak kayong artista, politiko, at kung mga high profile na personalidad sa Pilipinas. Sana man lang, yung pagiging oversharing ninyo, tinigil nyo yan. Even si Maine Mendoza, nade-depress na rin, di ba?
dahil sa mga nangyayari sa flood control project dahil nasangkot yung kanyang asawa na si Arjo Atayde. Ngayon si Min Mendoza nadadamay kasi iniisip nga nila yung mga binablog ni Min Mendoza sa account niya na pa-travel lang sa ibang bansa na nagpapakasaya sila, nagpapasarap sila at the same time nung nagkinasal sila may kasamang politiko, iniisip nila na yung mga ginagastos ng mga taong ito, mga personalidad ay galing sa kaban ng bayan. Kaya hindi mo masisisi kasi isipin mo, ako mahirap na tao. Sobrang hirap talaga. Hindi namin maranasan na sumahod ng 5 digits sa bawat tinatrabahuan namin. Tapos pinaghihigpitan pa kami ng mga private sector ng kumpanya. Tapos kayo makikita namin na yung mga binabayad naming kuryente, tubig, tuition fee, pamasahe, lahat grocery, bigas, lahat ng ginagastos namin may VAT yun. Tapos imagine mo yung VAT na yun, makikita mo sa social media, nagpapasarap lang. So hindi mo masisisi ang mga bashers, mga kaplastic. So hindi ko rin biniblame tong si Eman. Kumbaga, ang pinakamali kasi niya, masyado kasi siyang oversharing. At saka pangalawa, sensitive siyang tao. Lahat kasi ng mga comments sa social media accounts niya, binabasa kasi niya. Ako kasi, hindi ko binabasa yung mga comments sa social media accounts ko. Kasi nga, pag binasa mo siya, mapipil mo yung galit ng tao eh. At magkakaroon ka ng kaba na baka balang araw hindi mo alam na pinagbabantaan ka na, mapapatay ka pa. Diba? Eh kung hindi mo pinapansin mga comment ng tao, malamang, hindi mo mararanasan ma-depress. Hindi mo dapat pinapansin yun. Kaso pinansin niya eh. Kaya nagpakamatay. My one grandfather and my aunts and uncles on my dad's side are in politics. But I want to make it so clear that my immediate family, my sister, my brother, me, my mom, my dad, do not get financial support of any means from that side of the family. My mom is the breadwinner, meaning she brings home the money, and her family is not in any way, shape, or form related to politics. Diba? Ikaw na mismo nagsabi na wala kang kinalaman o walang kang napapakinabangan sa mga yaman ng pamilya ng angkan mo. Pero ang problema kasi doon mga kaplastik, nakapangalan kasi sa iyo yung apelidong Atienza. Dapat from the start pa lang, alam mo sikat na yung mga angkan mo, lalong-lalo na yung tatay mo. Dapat ang pinangalan mo na lang sa TikTok, in-screen name mo na lang. Kaya nga nausong screen name sa mga artista, di ba? Di ba yung mga tunay na pangalan nila, hindi nila ni-expose sa kanilang mainstream, sa social media, sa mainstream, sa media. Ang mga ini-screen name nila malayo sa tulad ni Coco Martin, Dolphy, di ba yung mga pangalan nila, Big Soto, di ba malayo sa tunay na pangalan? Kasi nga, para once na yung mga kamag-anak mong mga angkan mo, hindi makokonekta sa pangalan mo. So, hindi mare-recognize ng mga netizens na, ay, anak ka pala ni ganito. Ay, anak ka pala ng mga sikat na politiko. Diba? Yan ang meaning nun, mga kaplastik. Kahit wala kang pinakinabangan sa mga yaman ng pamilya mo, angkan mo, hindi pa rin maiwasan yun na maidamay ka o mahook ka sa mga nangyayari sa pamilya mo. Lalo na yan, pumutok ang issue sa flood control project. Kaya lalo kang nadihado. Masyado ka kasi maramdamin, kaya yan. Kasi lahat na lang ng nakikita mo, lahat ng mga sinasabi ng tao sa'yo, pinapakinggan mo, kaya mo dinadamdam yung sakit. Eh kung hindi mo pinapansin yun, malamang buhay ka pa. Diba? I do not blame you, Eman. Baga sinasabi ko lang yung mga instances kung bakit naging ganun yung buhay mo. Masyado mo kasing inaalala yung mga sinasabi ng ibang tao. Diba? Tuloy natin yung video.
She came from a Taiwanese family. She studied so hard in school. She went to an Ivy League university, majored in finance. She became a stockbroker, invested in a bunch of different things, started 2 schools, and now she's getting her second master's degree in Harvard. My dad has been in entertainment on TV, I'm sure you know, for decades, for years. We do not get financial support from any of my extended family. 'Di ba? Sa paliwanag pa lang ni Eman, nanginginig na siya dahil talagang dinadamdam niya yung sakit na nararamdaman niya sa mga taong nangbabas sa kanya. Kasi pinaliwanag din niya yung buhay ng kanyang nanay. Nag-aral yung nanay niya, nag-master's degree, nag-double degree, hanggang sa naging businesswoman din yung nanay niya. Umabot sa puntong may sarili na silang yaman, may sarili silang income, negosyante, ganun. At magkakahiwalay po yun sa buhay nila ni Kuya Kim. Pero hindi mo rin kasi masisisi ang mga netizens. Kasi ang mga Pilipino magaling manisi. Likas sa mga Pilipino ang malakas manisi ng kapwa. Kahit maliit na bagay, pinapalaki. Ginagawa nila yung paninisi na yon may halong emosyon na parang buong pagkatao mo na yung sinusumpa nila. So that means lang talaga na mga Pilipino malakas manisi where it comes sa pangyayari. At hindi mo rin masisisi ang mga netizens kasi nakapangalan pa rin sa iyo yung apelidong Atienza. Kaya nadamay ka sa issue na yon. 'Di ba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. Mahaba na rin. Magto 27 minutes na. So sa mga ganito kasing usapin ng mga depression, malamang napakaseryoso 'yon. Hindi kasi biro ang depression. Kasi may mga tao talagang dinadamdam lahat yung mga nangyayari sa buhay nila. Kahit yung mga sinasabi ng ibang tao, yung mga karanasan nila nung bata, sila, isa sa mga depression din yun. So nakakalungkot lang na lumaki si Eman Atienza sa mga malulupit na tao. Kaya, she's taking her life. She took her life pala. Di ako marunong mag-grammar. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.